UJ, sino bang magandang babae ang tinitingnan mo? Ay grabe, ang coincidence. Nandito rin pala ang babaeng ito. Pero sabi ko, UJ, ang tindi ng taste mo. Nakakita na ako ng sandamakmak na babae. Siya ang pinaka-hot. Gusto ko rin siyang landiin, para sa fling lang. Yun pala, hindi binayaran ni tatay, tapos na yun. Ano ang tawag mo sa kanya? Siya. Chen Yaoyao. Malikot na babae, sa lungsod kilala siya. Ang galing sa pagbenta. Walang kliyente na di niya kaya. Kuya Yu, baka gusto mo siyang makuha. Sige, makinig ka. Siya. Hindi ba siya anak ng mayaman? Huwag ka nang magkalat. Anong mayaman ang gagawa niya? Pakisulit siya. Lalo na 7 taon na ang nakalipas. Yaw. Halika na. Sige pa, inom ka. Inom ka na lang mag-isa. Miss, mag-isa ka lang ba? Umalis ka. Huwag ka munang tumanggi. Paano kung kailangan mo ng kasama? Patek Philippe na replika, Gina damit, lumang koleksyon, mga mamahaling gamit ko. Kung pagsasamahin, hindi aabot ng 3,000. May mukha ka pang mangakit ng babae. Kahit sa instant noodles, di ka makapagdagdag ng itlog. Kita mo, ang babaeng ito ay materialista. Lahat ng suot mong damit pag pinagsama, pati panty ko, di lalagpas sa 100. Paano ka karapat dapat sa akin? Ate Yaoyao. Nakuha ko ang kontrata. Magsisimula ako sa Tianjin bukas. Ano nang nangyari kay Xiao? Chen Yaoyao. Bakit iniwan mo ako? Nagkaganyan ka pa? Bitawan mo ko o tatawag ako ng pulis. Bakit? Type mo na pala ang ganito. Anong type ko? Hindi yung tulad mo. Xiao Dong, mauna ka nang umuwi. Sunduin mo ako bukas, 7 oras 30 minuto da. Ate Yaoyao. Ayokong sabihin pa ulit. Sige, tawagan mo ko pag may kailangan. Shen Yuxi. Kung di ako nagkakamali, matagal na tayong hiwa. Ano ng drama mo? Wala lang. Napadaan lang, yung dating mayabang ka noon. Masaya ka bang magbenta ngayon? Hindi ba mayaman pamilya mo? Bakit? Ikaw, isang dalagang mayaman, kailangan mo pang magbenta. Maayos naman ako. Araw-araw, iba't ibang lalaki ang kasama ko. Sobrang saya ko. Mas masaya ako kaysa nung kasama ka. May kailangan ka pa ba? Kung wala, aalis na ako. Hindi ba't nagbebenta ka? 200,000 para sa'yo. Samahan mo ko ngayong gabi. Tingnan niyo po itong kontrata. Nagbebenta ka? Anong arte pa?
Chen Yaoyao. Hindi ka na isang mayamang dalaga. Bitawan. Ano? Kulang pa, sige na. 500,000, yan lang ang halaga mo. Sinasabi ko sa'yo, huwag. Mukhang naging maganda ang buhay mo. Pero mahina ang iyong galing. Hindi kita gusto. Kahit malonely ako, kukuha na lang ako ng gigolo. Mas masarap pa ang kasama siya. Tapos na. Nasulit ko. Layas. Shen Yuxi. Hindi na ako bagay sa'yo. Kuya Shen, nahanap ko na ang balita tungkol kay Chen Yaoyao no. Mama, maligayang pagdating sa bahay. Kapag ganyan ka, mamamatay ka. Alam mo, may anak ka na ba? Anak. May anak kami ni Shen Yuxi. Salamat, mahal. Mama, umiinom ka na naman ba? Ang kulit mo naman. Kukuha ako ng mainit na gatas. Ang tamad mo naman, Mama. Iniisip mo na naman siya, Mama. Baka siya ang aking tatay. Magandang gabi, mahal kong Mama. Si Chen Yaoyao, dati, tunay siyang anak ng mayaman. Ngunit si Chen Jingyun, mahigpit siyang binabantayan noon. Nang maglaon, nag-bankrupt ang Chen Corp. Hindi na pinansin ang pamilyang Chen. Kaya pala nalugi. Kaya pala. Unang araw sa magpakasigla ka. Mukhang maagap si Director Chen. Maligayang pagdating sa Tiansheng. Maraming salamat sa pag-aalaga. Sige po. HMM. May maliit lang na bagay, Director Chen. Kailangan ko itong ipaalam sa'yo. Opo, sabihin niyo po. Pag nakilala mo ang ating CEO mamaya, huwag na huwag kang lalapit. Ang ating CEO po kasi, mahilig sa romansa. Maliban sa kanyang fiancé, na si Miss Tang Wan, kahit sinong iba pang babae, ay bawal lumapit ang isang metro. Paano kung lumapit sila? Yung muling lumapit sa CEO, na empleyado sa loob ng isang metro, ay na-assign na maglinis ng banyo. Medyo kakaiba nga. Hindi ang CEO ang kakaiba, kundi si Miss Tang Wan. Malakas ang impluensya ng pamilya Tang sa CTA. Kung magagalit si Miss Tang Wan, ipapabanyo ka habang buhay at di ka aalis. Mukhang kaakit-akit pala ang na pati si Miss Tang ay nag-iingat. Malalaman mo mamaya, tara na. Dito po, Director Chen. Mga kasama, siya ang bagong sales director. Malugod natin siyang tanggapin. Magandang araw po sa inyong lahat. Dumating na ang CEO.
CEO, si Chen Yao Yao ang Sales Director. Sales Director. Oo nga, Presidente, talentong kinuha mismo ng chairman, kahit walang interview, pero nailagay ko na ang resume sa desk mo. Ikaw. Sumunod ka sa akin. Anong meron? Sinaktan ng President. Bilang work injury ba yan? Sa pagpaplano mong lumitaw sa harap ko, ano ang tunay mong layunin? Maliban kay Miss Tang Wan, ang kanyang fiancé. Dahil hindi na maaari. Kaya. Nabalitaan kong yumaman ka na. Pumunta ako rito para makipagbalikan. Ang tagal nang lumipas. Sa tingin mo, nananatili pa rin ako dito, naghihintay sa babaeng walang hiya, na may mataas ang tingin sa mayaman, mababa sa dukha. Hindi ba't sinabi kong matagal? Bakit ka pa rin naghihintay dito? Okay lang, hihintayin kita. Paano kung mas matagal pa? Gaano pa katagal? Hihintayin kita. Bayad sa paglabag ng change, hindi ko kayang bayaran. Kung kamuhian ako ni Presidente Shen, tanggalin mo na ako. Kung malaman ni Mr. magiging malungkot din siya. Ate Yao Yao. Hoy, Ate Yao Yao. Hoy. Air Song, hindi maganda. Nagkaroon na naman ng atake si Yao Yao. Presidente Shen, may problema. Nakita sa CCTV, hindi maganda ang kondisyon ni Director Chen. Nasa bubong na siya ngayon. Tito Song, unang araw ni Mommy sa bagong trabaho, manggagambala ba tayo sa kanya? Hindi naman, nagbibigay tayo ng sorpresa sa kanya. Air Song, hindi maganda. May relapse na naman si Ate Yao Yao. Ano? Dito ka muna maghintay kay Tito, ha, anak? Naglapse si Mommy, pero 3 taon na siyang hindi naglalapse. Bakit ka nandito? Ikaw ang una kong pasyente sa aking propesyon. At ang may pinakamalalang sakit sa isip. Inakala kong himala ang iyong paggaling. Bakit ka naglapse ngayon? Kung ayaw mong sabihin, nandito ang balikat ko para sa'yo. Alam ko na. Babaeng tusong malaahas. Paano siya magkakaproblema? Chen Yao Yao. Chen Yao Yao. Ang galing mo talaga. Ang bilis naman. Nakita mo na si Song Ershao. Ganitong klase ng tao. Kaibigan ko si Yao Yao. Lumipat siya sa bagong trabaho. Baka hindi siya masanay. Kaya bumisita ako. Hindi siya sanay. Pag pumunta ka, masasanay na siya. Siyempre. Tapos ka na bang tumingin? Pwede na ba tayong umalis? Magtrabaho na tayo. Umalis ka na, kaya ko na.
Halika. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Salamat. Chenya Oyaw, ganyan ka na ba kababa? Basta may pera, okay lang sa'yo, di ba? Pera, doktor. Doktor. Iligtas ang bata. Bilis. Dalhin sa emergency room. Anak, huwag kang mag-alala. Mama, sa susunod, sigurado, magkakapera ng marami. Hindi ka hahayaang magdusa. Sino bang ayaw sa pera? Mahilig sa pera. Mahilig sa pera. Sino ka bang lintik ka? Binibuli mo si mommy. Siya ang nanay mo, di ba nanay mo siya? Bitawan mo ako. Siya yon. Naiisip na naman siya ni mommy, siya kaya ang tatay ko. Bitawan mo ako, kaya mo ba akong patay? Pagkatapos, wala na. Pagpapalit ng isip. Bakit mo hinahawakan ang anak ko? Anak mo? Kaninong gago tong anak mo? Wala kang pakialam. Chenya Oyaw. Huwag mong sabihin sa akin na anak ko ito. Ginoong Shen, hindi po iyon ang ibig sabihin. 5 taong gulang na po ang anak ko. Wala po itong kinalaman sa Pero 6 na taong gulang na po ako. Siya ba talagang malupit na ito ang tatay? Kailangan na po naming pumasok sa Alis na tayo. Hoy, alamin mo para sa akin, ang anak ni Chenya Oyaw. Mommy, namumula ang mukha mo, masakit pa ba? Okay lang ako, anak. Ayos ka lang ba? Sa totoo lang, siya ay. Mommy, alam ko po, natatakot ka sa lalaking malupit na baka kunin niya ang aking pagpapalaki. Huwag kang mag-alala, mommy, gagawa ako ng kasulatan. Natatalikuran ko siya. Mommy, tingnan mo, ito ang regalo ni Tito Song para sa'yo. ₱1 ang halaga ng kwintas na ito. Naku, sino kayang mayamang binata ang bumili nito? Kanino kayang mayamang ale ito isusuot? Honey, napakamahal ng regalong ito. Hindi natin ito pwedeng tanggapin. Hala. At ikaw, Shen Yaoya, ayaw mo pang tanggapin. Ikaw pala. Matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw na walang pera, kayang bayaran ng walang pera. Pasensya na, MS, Tang. Ikaw ang nag-cellphone at bumangga. Hala ako. Tangwan, ano ba? Nambubuli ka na naman. Shen Yaoyaw, siya ang dumihan ng damit ko. Ganun ba? Buti na lang may thesis. Sabihin natin sa teacher. Tingnan natin sa Kitty. Puta, pakialamera. Sige na. Malas ko na lang. Di mo inaasahan. Si Shen Yoxing nobyo ko na. Ikaw naman nagkaganito. Balita ko sa Rongcheng. Walang lalaking di mo nanguhuli. Di ka welcome dito. Ayoko na nga dito sa basurang lugar. Gusto lang kitang kausapin. Anak, hintay ka dito kay mama. Masamang babae ito, mukhang may masamang balak.
Mabubuli kaya si Mommy? Hahanapin ko yung lalaki. Mukhang may pagmamahal pa rin si Yoxing sa'yo. Bakit ako hindi nabigyan yan? Hindi galing kay Shen Yuxing ang kwintas na ito. Hindi ko tatanggapin ang anumang ibibigay niya. Shen Yaoyao, akala mo ba tanga ako? Sino pa ba ang kayang mag-aksaya ng malaking pera? Sa tulong ng mga ibang lalaki. Sabi na nga ba, huwag mo akong istorbohin. Pwede mo bang kontrolin ang kasintahan mo? Shen Yaoyao. Gusto mo? Sabi ko na, walang kinalaman sa kanya ang kwintas. Huwag. Mama. Shen Yaoyao, baliw ka na. Kuya Yoxing, paano mo siya binigyan ng ganyang kamahal na regalo? May damdamin ka pa ba para sa kanya? Nandito ang kwintas. Wala akong pakiramdam para sa kanya. At ang gamit, hindi rin ako ang nagbigay. At saka, sinabi ko, huwag ka nang pumunta rito kung wala kang pakay. Sekretarya Zhao, Opo. ihatid niyo si Miss Tang palabas. Miss Tang, dito po. Ayokong ulitin ko pa. Alam ko na. Kuya Yoxing. Shen Yaoyao. Ganito ka-importante si Song Jinshu sa'yo. Buhay mo na ang isusugal mo, para lang makuha ang isang basag na kwintas. Salamat sa tulong mo, Presidente Shen. Pero tila wala kang karapatang Walang hiya ka. Hindi kaya anak ni Yuxing. Mahal. Sino ang tatay mo? Tita, Ang baho ng bibig mo. Anong sinabi mo, Miss Tang? Magagalit si President Shen. Ano pa ang aasahan sa bastardo? Shen Yaoyao. Hindi ka pa rin ba natuto? Hayaan mong turuan kita. Shen Yaoyao. Pakasalan mo ako. Ano? Halagang milyon? Para yumuko ka? O takot kang malaman ni Song Jinshu? Iwanan ka. Shen Yaoyao. Ang baba mo naman. iangat ang paa. Humingi ka. Makiusap ka sa akin. Nakikiusap ako sa iyo. Boss Shen. Siguro alam mo na. Ako ang sales manager na espesyal na kinuha ng chairman. Kung magpapakita ka pa ng masamang kilos sa akin, isusumbong kita mismo sa chairman. At saka, kontrolin mo ang babae mo. Umalis ka na, Boss Shen, sa opisina ko. Bakit hindi ka pa umaalis? Kuya Yuxing. Mahal na mahal lang kita. Pasensya na. Hindi pa ako pumapayag sa engagement mo. Miss Tang, mula ngayon, huwag ka nang umasta bilang fiancé ko.
Si Wanwan ang iyong kasintahan. Bakit hindi mo maangkin? Tiyo Shen. Narinig ko lahat sa kumpanya. Si Chen Yaoyao na yon, ako ang kumuha para sa sales. Kilala siya sa labas, alam ng buong Rongcheng. Ang ganitong babae. Lumayo ka hanggat maaari. Hindi ko siya papayagang makapag-asawa sa Shen. Basta si Lolo Shen ang bahala. Ang halay nitong si Yaoyao, hindi siya makakapag-asawa kay Kuya Yoxing. Tiyo Shen. Nagkagusto lang siya bigla. Huwag mo na siyang sisihit. Hindi ako magpapakasal kay Chen Yaoyao. Tungkol naman kay Tang Wan. Hindi ko rin isa sa alang-alang. Kung hindi pilay ang mga paa ng kuya mo, hindi pa mapupunta sa iyo ang kasal na ito. Tama. Kung hindi siya, hindi mo rin ako kikilalanin. Ikaw. Ginoong Shen. Kayo si CEO Shen, ang anak na naiwan sa labas, bago pumanaw ang ina mo. Nakipag-ugnayan siya kay CEO Shen. Ang iyong ina. Dati siyang nagtatrabaho sa nightclub. Hindi ko rin inasahan na nagkaanak siya sa'yo. Dahil taga-Shen ka na. Tara na. Ikaw na ang bahala. Umalis ka na. Sige na. Kung di ko mapilit si Shen Yuxing, ang kulit. Tapusin natin si Chen Yaoyao. Lolo, sino hinahanap mo? Parang pamilyar ang bata. Medyo kamukha ko noong bata ako. Naghahanap, binibini Chen Yaoyao. Bumili ng pagkain si Mommy. Lolo, pasok po muna kayo. CJ. Lolo, isuot mo ang sapatos. CJ. Ang bait na bata. Sana apo ko siya. Lolo, uminom ka ng tubig. Hindi ka takot kay Lolo? Hindi po. Nakita ko po ang larawan nyo sa news. Mahalagang tao po kayo. Matalino. Si Chen Yaoyao nga, may plano sa Yuxing. Lolo, larawan ito ni Daddy. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Opo. Sayang si Daddy, isang marahas na tao. Sinasaktan niya kami ni Mommy, hindi ko siya kikilalanin. Pesteng ito, nakuha pa niyang saktan ka. Ayusin ni Lolo yan. Kaya mo po ba, Lolo? Di ba sabi mo kanina, si Lolo ay malaking tao? Kukuha si Lolo ng maraming tao para sama-samang ayusin siya. Engan. Mama. Kumusta? Naging mabait ka ba sa bahay? Opo. Maghugas ng kamay at kumain. Tara, mahal. May dumalaw ba dito ngayon? Sinchen, ito ang sikreto natin ng lolo mo. Huwag mong sabihin kay Mommy ha. CJ, ipaghiganti mo kami ni Mommy agad, Lolo. Yeah. Wala. Hello, Dong Mingyang. Anong problema mo ngayon? 1 oras at kalahati ka ng huli. Paumanhin, Sister Yaoyao. Matagal na akong nandito sa opisina ng si Shen Yuxing. Anong ginagawa mo sa opisina niya? Sister Yaoyao. Na-promote ako. Pinagawa ako ni Emer Shen na si assistant. Nagbibiro ka ba? Ilang araw pa lang tayong nagtatrabaho. Paano ka na-promote agad? Totoo yan. Heto. Ito, ang bago mong assistant. Sabi ng CEO, para linisin ang reputasyon ng kumpanya, kahit na mayroon sa tabi mo, isang lalaking lamok na lumilipad. Dapat patayin mo. Oy, Director Chen, ano ito?
Nakikipag-usap sa mga lalaki. Ikaw muna, Yushen. Saan tayo? May usapan kami kay. Pumayag siyang pumirma ng proyektong 300 milyon. Ito ang pangunahing proyekto ng chairman. Kung wala ka nang gagawin, Yushen, aalis na ako. Tigil. Sasama ako sa'yo. Maghintay ka na lang sa kotse. Akala mo talaga driver mo ako? Sana hindi maantala ang normal na trabaho ng mga empleyado. Magandang araw po, Ginoo. Pakisuyo lang yung babae sa harap. Ayusin sa upuang malapit sa bintana. Paumanhin po, Ginoo. Nakapag-book na po siya ng private room. Sapat na ba ito? Sapat na, sobra pa. Ay, Boss Liu, puno na ang mga e-room. Dito na lang tayo. Yaw, lalo kang gumaganda. Tingnan niyo po, maupo na kayo. Yaw, masyado kang magalang. Hanggat nandito ka, pareho lang kung saan tayo mag-usap. Kuya Yu. Ikaw din pala nandito. Muntik na kitang di makilala. Nagpapahangin lang. Sumikat na ang araw sa kanluran. Kahit workaholic, nagpapahinga rin. Kung wala kang magawa, umalis ka na. Kuya Yu. Hindi ba si Chen Yaoyao yan? Hinawakan ng matandang yun ang kamay niya. Ikaw, Shen Yuxing, baliw ka ba? Aling kamay ang humawak kanina? Aling kamay ang humawak? Ano nang ginagawa mo? aba, bata. Tanjina, sino ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Matapang ka para saktan ako? Ako si Shen Yuxing. Ha? Shen. Direktor Shen. Wala tayong dati o bagong app. Ikaw, bakit mo ako sinaktan? Shen Yuxing, sinasadya mo bang pahirapan ako? Hinawakan ka niya. Ano nang problema kung hinawakan niya ako? Masaya akong hinawakan niya. Nawalan ba ako ng balat o laman dahil sa kanya? Hindi mo iyan pakialam. Hala, si Chen Yaoyao, naglakas ng loob kay Kuya Yu. Lagot si Chen Yaoyao ngayon. Halos makalimutan ko na, babaeng tulad mo. Basta may pera. Kahit sino kaya. Yaw. Kalimutan na lang natin. Tingnan mo, nagkakagulo na. Ginoong Liu, hindi yan pwedeng palampasin. Tumawag ka ng pulis, dakpin ang baliw na iyan. Yuxing, Yaw. Hindi naman ako malubha. Magpapahinga lang ng 2 araw. Yaw. Huwag ka sanang magpadalos-dalos. Pupunta muna ako sa ospital. magaling na paraan, umatras para sumugot. Kung hindi kanya tinulungan laban sa lalaking yon, si Matabang Liu na yon. Ngayon, hindi siya titigil, hindi basta makukontento. Ikaw, hindi ka natatakot. Kapag nalaman to ni Lolo, para sa sarili niya lang yan. Para sa isang kontrata. Wala na siyang pakialam sa dangal. Para sa sarili ko nga't, ano naman ang dangal? Kung iniisip ko ang dangal ko ngayon, makikipag-away si Liu Wentao sa akin. May kapangyarihan at impluensya ka, wala kang kinatatakutan. Kailangan ko pa namang buhayin ang anak ko. Hay, bukas, ang team ng kumpanya ay makikipag-usap. Pati si Liu Wentao ay pipirmahan ang kontrata. Tapos ka na dito. Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin lang, hindi ka na kailangan sa proyektong ito. Naiintindihan ko na. Lahat ng ginawa ni Presidente Shen ngayon ay para ipaghiganti ako.
Kung hindi, si Director Chen, akala niya ay may gusto pa, may pagtingin pa ba? Punong ehekutibo Shen. Hindi ko bibitawan ang proyektong ito. Magalingan tayo. Sana nga. Para wala na tayong utak. Ang dalawang ito, may kwento. Hoy, mahal. Hindi ba sabi ng doktor, bawasan ang matamis? Iba pa yon. Ito'y aking mahal. Regalo. Lene. Mahal. Sinchen, aalis na si Lolo. Paalam. Lolo, salamat at ipinagtanggol mo kami ni nanay. Ito ang bayad ko sa'yo, Lolo. CJ. Matanda na kayo. Namumulaklak ang lumang puno. Pangahas. Luhod ka sa akin. Ang ipinangako sa aking apo. Sigurado kong gagawin ko. Luhod ka sa akin. Alam niyo na po lahat. Ganun ba? Si Chen Yaoyao ba nagsabi sa'yo? Walang kinalaman si Chen Yaoyao dyan. Paano mo na lamang binugbog ko si Liu Wentao? Ano? Binugbog mo pa si Liu Paozi? May ugali ka palang marahas. Maghanap ng psikologo para sa batang ito. Sige po. Ngayon, luhod na. Kung luluhod ka ngayong araw, pag-iisipan ko, kanselahin ang iyong kasunduan kay Pamilya Tang. Sige na. Nakakabagot. Kailan uwi si nanay? Wow, ang galing naman ng lolo. Kaya niyang harapin ang marahas. Salamat, lolo. Presidente Shen. Nahanap na ang impormasyon ng anak ni Director Chen. Ano ang nahanap mo? Maliban sa pangalan, wala akong mahanap. Parang lahat ng impormasyon ay binura na. Ha? May apo na pala ako. Amo, maraming swerte. Ginawa ko na ayon sa utos ninyo. Itinago ang impormasyon ng apo. Amo, ito po. Bakit hindi sasabihin sa binata? Ni hindi niya alam na may anak siya. Paano niya mamamana ang Shen? Ngayon ay nasa kritikal na yugto ng pagpapasa ng kapangyarihan. Ang Guzhou ay nagbabanta. Hindi pa oras para kilalanin ang batang ito. Bantayan mo silang mag-ina. Kung may mangyari, sabihin mo agad sa akin. Opo. Boss Liu, Nandyan na si Yao Yao. kumusta po kayo? Ano sabi ng doktor? Umupo ka na kung saan. Masakit pa ito sa akin. Hindi na kita aasikasuhin. Huwag po kayong mag-alala, dapat lang nadalawin ka. Boss Liu, yung nangyari kahapon. Pasensya na po talaga. Yao Yao. Huwag kang magpakalayo. Kahapon, ipinagtanggol mo ako. Sinampal mo si Shen Yaxing. Kung sisisihin pa kita, hindi ba ako masyadong masama? Kaya nga sabi ko, malaki ang kinikita ni Boss. Yao Yao. Sabihin mo sa akin ang totoo, yung Shen Yaxing na yon. May gusto ba siya sa iyo?
Ikaw na walang hiya. Ikaw ang dahilan. Bakit ka pa nagpakita? Napakakapal ng mukha mo. Kakaskasin ko ang balat mo. Babaeng walang hiya. Papatayin kita sa hampas. Tingnan mo. Nagkaintindihan lang tayo. Tulong. Tulong. Masamang babae. Hindi kita patatawarin. Itong babaeng ito. Ito. Yaw yaw. Talaga namang. Pasensya na. Pasensya na, nakakahiya. Maupo ka na. Ayos lang yan. Ako ang dapat mahiya. Sabi ko, bibisita ako. Nagkamali ang akala ng mana tungkol sa kontrata. Paano ko hihilinging pirmahan mo pa? Bukas, ibang taga-kumpanya na ang kakausap sa inyo. Yaw yaw. Nakikita ko ang hirap na dinanas mo. Ang kontrata. Pipirmahan ko. Pipirmahan ko. Luma. Ate Yaw Yaw, okay ka lang? Magaling asawa ni Ginoong Liu. Sakto ang Ate Yaw Yaw, para sa kontratang ito, sobrang nagpakapagod ka. Paano kung nasaktan ka hindi mo lang siya kilala? Ganitong klase ng babae. Para sa pera, kaya lahat gawin. Paumanhin, Ginoong Shen. Nakuha ko na ang kontrata. Kung sasabihin ko kay Liu ang taba, na nanluloko ka sa kanya, ano sa tingin mo ang gagawin niya? Ito. Sige po, Boss Shen. Yaw Yaw. Bumili ka ng gamot para sa kanya. CJ, teka. Sino ang gumalaw kanina? Asawa ni Boss Liu. Kamusta ang binili kong pulse Ares? Maganda nga. Teka, sasabihin ko sa inyo. Si Chen Yao Yao, ang puta. Yung binugbog ko nung araw, hindi man lang lumaban. Nagpapanggap pa sa harap ko. Akala mo kung sino siya. Puta ka, nilandi mo asawa ko. Katie ka, hindi pa sapat ang isa. Nilandi mo pa asawa ko. Sino kayong dalawa? Hindi ko kayo kilala. Mga baliw kayong dalawa. Hayop kang babae. Hindi ka pa aamin. Bugbugin mo siya. Hindi ko akalain, si asawa ni Boss Liu, ganito pala siya. Mukhang ang sinabi niya kay Chen Yao Yao ay nang-aakit, ay hindi rin mapagkakatiwalaan. Oo nga, tama ang asawa ko. Si Chen Yao Yao, may kakayahan, at mapagbiga. Husay niya sa negosyo. Ang mga lalaking nakipagtulungan sa kanya, ay hindi nakinabang sa kanya. Yaw Yaw. Paano ka nasugatan? Malala ba? Marunong kang umintindi. Kahit maliit na sugat lang para makuha ang kontrata. Ayos lang yan. Sa totoo lang, kung pakakasalan mo ako, ikaw, Dr. Song. Itinuturing kitang mabuting kaibigan. Ang ganda ng mga bulaklak. Pero hindi ito para sa akin. Masyado itong mahalaga, hindi ko matatanggap. Si Shen Yuxing ang tatay ni Xinchen, tama? Dahil ba sa kanya? Song Jinshu. Dr. Song, pwede ka nang umalis. Anong gagawin mo? Hindi ako susuko. Hindi pa kita itinuturing na karibal. Walang puso. Ano? Magkakansela ng kasal ang pamilya Shen. Imposible. Malinaw na si Tio Shen ay nasiyahan sa akin. Si Tio Shen mo mismo ang tumawag. Si Shen Yuxing, ako lang. Ang pwedeng maging asawa. Kung hindi ako, hindi rin. Tarantada, patay na ang mga magulang mo, hindi ka patitigil.
Bakit ang daming gasolina ang tumagas? May mali. Hindi pwedeng gamitin ang kotse. Boss Shen, hindi ka sinundo ng driver mo. Kahihiyan. O gusto mong ihatid kita? Boss Shen. Boss Shen. Hindi pa ako Nagmamadali ka, parang nagtatay. Uwi na, kailangan ko umihi. Hoy, Chen Yaoyao. Ang dami ko ng busina. Bingi ka ba? Bakit wala ka man lang narinig? Boss Shen, oras na ng uwian. Pag-usapan natin sa opisina. Chen Yaoyao, ikaw ngayon din, magsiping ka agad at huminto. Umiipis ang kotse mo. Gasolina ang umiipis. Umiipis na gasolina. Baka sumabog na iyan. Shen Yuxi. Ako, parang nasira ang preno ko. Putangina. Chen Yaoyao, huwag kang kabahan. Pumalma ka. Makinig ka, sasabihin ko. Isignal mo at lumipat ng lane. Dahan-dahan mong idikit sa guardrail. Subukan mong gamitin ang puwersa ng guardrail para mapahinto ang kotse. Naiintindihan mo ba? Shen Yuxi. Kung tama ang alala ko. Sa unahan, mga 2 minuto. May kalsadang pababa. Ano? Mamatay na lang kaya ako. Ayos na rin yun. Hindi na ako mapapagod. Chen Yaoyao, naririnig mo ba ako? Chen Yaoyao, magising ka nga. Hindi ako pwedeng May star baby pa ako. Hindi ako pwedeng Chen Yaoyao, makinig ka sa akin. May harang sa unahan. Ngayon na, bungo. Ako. Ah. Shen Yuxi. Gising. Hindi ka pwedeng mawala, Shen Yuxi. Shen Yuxing, hindi ka pwedeng mawala. Shen Yuxi. Shen Yuxing, gising ka na. Shen Yuxi. Pasyente, pahiga na. Chen Yaoyao. Bobo ka ba? Pati preno ng sasakyang iyon, sira na. Nakakapagtaka, napagana mo pa ng matagal. Kumusta ka na? Masakit ba? Chen Yaoyao. Huwag mo akong ilihis sa usapan. Tungkol sa sasakyan ang pinag-uusapan natin. Huwag mong isipin. Talaga akong nagmamalasakit sa'yo. Ano bang ginagawa mo? Muntik na akong mamatay sa takot. Bakit iba ang sinasabi mo? Chen Yaoyao. Naririnig mo ba ako? Hindi ka pa nagpapa-check up. Humiga ka na. Humiga ka na. Hindi na siya makarinig. Hindi nyo pa rin pala napapansin hanggang ngayon? Bilis! Ipa-check up nyo siya. Magpa-check up ka na. Ma'am, naririnig niyo po ba ako? Ang pasyente pong ito ay tuluyan ng nawalan ng pandinig. Ang eksaktong kalagayan, kailangan pang magpa-check up. Doc, tingnan niyo ang kamay niya. Pumunta ka. Pagsamahin nyo lahat ng doktor, ipatawag nyo sila dito. Yaoyao. 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 Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kanina lang, parang nabingi ako. Naririnig ko na ulit. Naririnig ko na. Paano naman ang kamay? Okay lang din ang kamay. Nabalutan na. Tawa na lang ako ng tawa. Okay na yun. Isinugal ko ang buhay ko para sa'yo. Hindi ka man lang umiti sa akin.
Kumusta ka? Ano sabi ng doktor? Okay pa ba ang utak mo? May sira ba ang ulo mo? Gusto mo pa yatang maging tanga ako. 'Di ba? Mukhang okay ka naman. Ang hindi ko lang alam, noong tinatrato ka ng doktor, hindi kaya nilagay sa bibig mo ang bawang. Yaw, okay ka lang? Narinig ko na naaksidente ka. Ayos lang. Sir Shen, Young Master Song, nandito rin pala kayo. Kung ganoon, di na ako mang-abala. Sobrang sakit nito. Sir Shen, Young Master Song, kayo pong dalawa, maaari bang umalis muna kayo? May sasabihin lang ako kay Yaw Yaw. Hindi. Pasensya na. Teka lang. Hindi ko akalain si Chen Yaoyao dahil kay Liu Pangzi kaya ka pa palang paalisin. Ang taong hindi mo makuha ay natural na nag-udyo. Ang tawag ko rito ay mayabang na walang tako. Ano na kaya ang gagawin? So, ang ibig mong sabihin ay ito na nga. Gawa ng pamilyang Tang. Hinaan mo boses mo, ateng. Sinasabi ko sa iyo ha. Si Mr. Shen itong mga taon, walang girlfriend. Si Tang Wan, malaki ang bag. Narinig ko ilang taon na, may anak ng munting boss. Na malapit sa kanya, namatay sa aksidente. Ngayon, bawi kasal ng Shen Tang. Sa tingin ko itong usapan, ikaw ang managot. Kahit pahiwalayan ang kasal, hindi niya pa rin ako pakakasalan. Salamat, Kuya Liu. Naintindihan ko. Sige, magpagaling ka na lang. Una na ako. Oo, ang asawa ko. Sinuntok ng mga tauhan ni Mr. Shen. Kung sasabihin mong siya ay walang interes sa'yo, hindi ako maniniwala. Una na ako. Miss Tang, gusto mo akong sumuko? Kahit hindi ka sumuko, President Piansheng, mahahanap ka rin agad. Mapapahamak ako sa'yo. May dalawa kang choice ngayon. Isuplang mo ako. Pareho tayong makukulong. Wala kang makukuha. Pagtakpan mo itong kaso ko. 5 milyong pabuya. Sapat para bayaran mo ang lahat ng utang mo pagkalabas mo sa kulungan. Ang natitirang buhay mo, hindi mo na kailangang mag-alala. Shen Yaoyao, swerte ka ngayon. Anak ko, ihatid ka ni Lolo sa ospital. Bisitahin lang natin si Mama. Bakit ka nag-aayos ng gamit? Takot sa dilim si Mommy. Gusto kong dalawin si Mommy. Huwag kang mag-alala. Ang tatay mo. Ang bayolenteng iyon, may pera siya. Kukuha siya ng mag-aalaga. Hindi niya gagawin. Inaapi niya lang kami ni Mommy. Batang pasaway. Bilang ama mo, di kita maililigtas. Shen Yuxing, buksan mo ang pinto para sa akin. Huwag mo nang isipin pa. Shen Yuxing, di ka ba bata? Kumusta, kaklase? Ikaw si Chen Yaoyao, tama? Narinig kong magaling ka mag-aral. May tanong lang ako sa'yo. Pwede bang mag-WeChat tayo? Hoy, kaklase. Ako ang modelong mag-aaral. Ano ang problema? Pwede mo akong tanungin. Hindi na. Pwede bang huwag kang maging childish? Gusto ka na niyang i-add. Sige na, i-add mo na. Pitong taon na ang nakalipas. Iniwan mo ako. Ito ba ay dahil ba sa pagkalugi ng Chen ko? Dahil ba sa pagkalugi ng Chen Shai? Yaw. Bumalik na ang sakit mo, hindi ka stable. Pinapayuhan kitang umalis, Chayan Shen Group. Takot ka sa lalaking bayolente. Kunin ang kustodiya ko. Mommy, huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng kasulatan. Nahiwalay na ako sa kanya. Chen Yaoyao, masyado ka bang desperada? Basta may bayad, okay ka. Hindi. Kung bangkarote ang pamilya ko, at kung maghihiwalay tayo, walang kinalaman.
Kung alam ko lang noon, na makakamtan mo ngayon ang kasalukuyan mong tagumpay. Hindi kita bibitawan. Chen Yaoyao. Matapang ka palang magsalita. Lahat ng sinabi ko ito, ano nang hindi ko kayang sabihin? Mabuti kung ganoon. Natatakot ako. Maling tao ang pinagbalakan ko. Sa wakas, nasa bahay na. Mommy, maglinis ka na. Apat. Ang sakit ni Mommy, bakit lalo pang lumalala? Siguro dahil sa bayolentong iyon. Gusto kong si Lolo ang mamalo sa kanya uli. Star, anak ko. Anong ginagawa mo? Sekreto. Sekreto. Noong dati, tinanong kita paano ka pumunta sa ospital. Sabi mo sa akin, sikreto. Ngayon naman, sikreto ulit. Bakit ang dami mong sikreto? Malaki na ang baby, marami na siyang sikreto. Sige na nga. Talagang hindi curious si Mommy sa mga sikreto mo. Kasi, medyo nalulungkot lang. Eto, para sa'yo. Siguradong sikreto lang, ha? CJ. Chairman. Tapos ka na ba? Isang pagluhod, 5% ng Tianxing shares. Sa susunod na may ganitong magandang bagay, tandaan mong hanapin ako. Umalis ka na. Basta masaya ang apo ko. Alam na pala ng chairman na si Star ay anak ni Shen Yuxin. Kung ganito nga, ano ang gagawin ko? Shen Yaoyao. Shen Yaoyao. Oras ng trabaho, anong ginagawa mo rito? Pinapayo ko, huwag gumawa ng malabong pangarap. Kundi, malala ang iyong kahihinatnan. Mas malala pa ba sa... Nabalitaan ko, kinansela ang kasal mo. Ako. Ikaw. Anong ginagawa mo? Hindi ko pa tapos ang usapin sa aksidente. Ang usapin sa aksidente, anong kinalaman ko riyan? Sumuko na siya noon pa. Uy, ang dami mo palang alam. Anong nangyari? Nako, Tiyo Shen, pakiusap, dapat mo talagang ipaglaban ako. Shen Yaoyao, siya pa ang nanakit sa akin. Chairman, Kumusta? Tingnan mo. Hindi ka ba nasaktan? Nasaktan ako, tingnan mo. Gawa niya lahat iyan. Tinanong ka. tinitingnan mo ba ako? Siyempre. Kung masugatan ka, paano ko sasabihin sa apo? Ah, ako. Okay lang ako. Aray, ang sakit. Tito Shen, tingnan mo. Aray. Sabi ko, Inatang. Huwag ka nang kung saan-saan. Ngayon, ang kasunduan natin ay kanselado na. Kung madalas kang sa Tianxing, baka makasama sa reputasyon mo. Baka itong matandang yan, nakuha rin ni Chen Yaoyao, ni itong puta. Kahit hiwalay, pwede magkabalikan. Kinansela na. Hindi pa huli ang lahat. Ayos ka lang. Salamat, Kuya Yoxing. Hindi. Dati, ikaw ang gustong, nagsisisi na ako.
Kung mayroon kang anumang bagay, maaari kang direktang mag-ulat sa akin. Sabihin mo sa chairman. Lumampas ka sa antas mo. Naiintindihan ko. Manager Shen. Ikaw, Kuya Yoxing, tingnan mo siya. kasalanan. Kanina niya ako binagsak. Tatay, may tanong po ako sa inyo. Bakit biglang nagbago ang ugali nyo? Dati po, pabor kayo sa kasal namin ng pamilyang Tang. Ngayon, bakit naman? Ay, naisip ko na. Engan. Alam mo kasi, ang pamilyang Shen natin ay hindi naman kilalang pamilya. At saka, sa 3 henerasyon pataas, alin bang pamilya ang hindi kumikita sa sakahan? Kaya naman, si Chen Yaoyao ay katanggap-tanggap din naman. Hindi siya karapat-dapat. Nanay, dumating na ang takeout mo. Naku, Nanay, ito ang baon na inihanda ko para sa'yo. Kainin mo yan ha. salamat, mahal. Heto. Kakainin ko yan. Pasok. Ate Yaoyao, sinabi ng CA na sumama ka sa business gala ni Buffett. Ayoko. Ate Yaoyao, itong business gala ay tipunan ng mga kilalang tao. Hindi po ba kayo laging nagpapahalaga sa koneksyon? Ang koneksyon ay maaaring unti-unting buuin. Sabi ng CA, kung hindi ka pupunta, patalsikin mo ako. Walang hiya. Sige na. Salamat, Ate Yaoyao. Tama na, wag na. Kumain ka na ba ng tanghalian? Ginawa ni Xing Chen, baby. Salamat, ate. Siu Shen. Siu Shen. Pumayag si Ate Yaoyao. Engan. Teka muna. Itong lunchbox. Saan galing? Ito. Binigay ni Ate Yaoyao. Grabe, ang laki ng ginastos ng CA. Pambili. Kung to'y mawala, gaano karaming asin ang matatapon? Gawa talaga ni Xing Shen. Hindi talaga nakakadismaya. Itong babae. Araw-araw ito lang kinakain niya. Zhao. Dalhan mo ako ng ilang tubig. Boss Shen, narito na ang tubig mo. Allen, nakalimutan ko ang sapatos ko. Oras na ng uwian. Mabigat ang traffic. May helipad sa rooftop ng Tianxi. Pahatid mo kay Rosie. Sige. Huwag nang mag-abala. Pwede na akong magsuot ng sarili kong sapatos. Kayo ang itinalagang kasama ni Boss Shen. Deserve ninyo ang lahat ng ito.
Napaka-unique ng inyong kwintas. Miss Chen, halika, tingnan ninyo ang mga sapatos na ito. Oh, heto na. Nasaan si Boss Shen? Pakiramdam ni Boss Chen ay nagmamadali siya. Umalis na siya. Kailangan mong dumating sa takdang oras. Kung hindi, babawasan ang year-end bonus. Mukhang anak ng mayaman. Ang ganda naman. Oo nga. Napakaganda talaga. Base sa suot niyang damit, lahat ay designer. Mga mamahaling disenyo na hindi pa nalalabas. Oo nga. Mukhang hindi siya ordinaryo. Bakit nandito ang haliparot na to? Hello po. Hinahanap ko si Presidente Shen. Pakita po ang inyong imbitasyon. Shen Yaoyao. Hindi ko akalain na hinabol mo si Kuya Yushing hanggang dito. Hindi basta-basta nakakapasok dito. Ito ay hapunan pang negosyo ni Buffett. Binibini Chen. Natatandaan ko ang inyong pamilya. Tila nalugi na sila. Anong paraan ang ginamit mo para sa imbitasyon? Siguro. Kapalit ng pakikipagtalik sa lalaki. Sa tingin ko, kahit pa makipagtalik siya, wala pa rin. TSK. Hindi pa rin. Hindi pa rin makakapasok. Binibini Chen. Hindi pa. Hindi ka pa rin makakapasok. Mukhang sanay na sanay kayo. Siguro may imbitasyon na kayo. Ikaw. Matapang ka para sabihing nakikipagtalik kami sa mga lalaki. Nako, hindi ko sinabi yan. Ikaw ang umamin yan. Huwag mo nang patulan yan. Dito lang kami. Tingnan natin kung paano ka papasok. Miss Chen. Siyempre, may imbitasyon ako. Shen Gujo. Mukhang natatandaan pa ni Miss Tang. Ako, ang tinapon mong basura pagkatapos bawiin ang kasunduan. Siya si Shen Gujo. Sabi nila, siya ay may sayad. Nabalitaan ko pagkatapos mapilay ang kanyang mga paa, naging pabago-bago ang kanyang ugali, madalas siyang nawawalan ng kontrol, at binubugbog ang mga tao hanggang mapilay. 1-1, tero na. Miss Chen. Gusto mo bang sumama sa akin? Para pumasok tayo. Salamat sa iyong kabutihan. Hindi ko kailangan. Miss Chen. Tara na, pumasok tayo. Halika. Ah, ito na pala, ang babaeng gusto ni Shen Yuxing. Nakakatuwa naman. Hoy, paano mo inasar ang demonyong iyon? Yung nasa Ha? Hindi ko siya kilala. Oh. Mas mabuti pang di mo siya kilala. Si Yuje at siya ay magkasalungat na ngayon. Ang mga paraan niya ay napakasama. Hoy, Yuje. Nako, ang ganitong lalaki, mas mabuti pang huwag na lang. Pero itong si Miss Chen, bilang isang babae, kusang loob na naging kerida. Ngayon, sigurado ako, hihingi ako ng paliwanag. Sige. Una na ako, kung gayon. Ang galing mo talaga. Asawa ni Mr. Buffett, ayaw na ayaw sa kerida. Pag-iyak, Shen Yaoyao, kawawa ka.
Huwag mong akalain na kahit ilang gwapo ang nag-aalok sa'yo. Tapos naglalambinan pa kayo sa harap ko. UJ, ano ba talaga ang iniisip mo? Nandito na ang mga tao, pero hindi mo na inaasikaso. Kung magpapatuloy ka pa, makikipagsayaw na ako kay Miss Chen. Uy, biro lang naman. Halika. Chen Yaoyao. Naiwan ni Miss Chen ang kanyang kwintas. Allen, Hi. ihanda ang kotse, ibibigay natin kay Miss Chen. Sige. Anong nangyayari? Lai Yane. Lai Yane, bakit ka nakatunganga? Hindi ka palalapit. Hihintayin kong lumuhod siya. Ginang, Binibini, ano ba talaga? Nagalit si Ginang Buffett. Sa harap ng napakaraming tao, siya'y pinahiya. Sino ang makakaalam? Mukhang malala na ang sitwasyon. Salba ha. Lalaban ka sa akin. kaya pala, si Ginang Buffett. Hindi ko alam kung ano nang nagawa ko sa inyo. Dahil hindi mo alam, ipagpatuloy mo ang pagpalo. Hanggang malaman niya. Hindi ka pakikilos? Umalis ka. Chen Yaoyao, basta't magsabi ka lang, pupunta na ako agad. Basta't sabihin mong kailangan mo ako. Kaya kung walang pag-aalinlangan, manindigan sa iyong tabi. Chen Yaoyao, bakit hindi ka magsalita? Basta't humingi ako ng tulong kay Shen Yuxi. Kahit tumulong siya o hindi, mananatili sa kabilang panig ng pamilyang Buffett. Sa panahong iyon, Tianxin, baka magkaproblema. Madam Buffett. Nais ko ng kasagutan. Sige. Dahil hindi mo alam, ipapaalala ko sa iyo. Kinuha mo ang hindi sa iyo. Kung aaminin mo ang pagkakamali mo ngayon, palalagpasin kita. Nagnakaw pala ng gamit ng iba. Kaya pala. Hindi ko ginawa. Matigas pa rin ang ulo mo. Sabi ko hindi. Sabi mo hindi pa rin. Sige, bugbugin pa siya. Hindi ko sinabi. Sabi mo, wala pa. Ipagpatuloy ang pagpalo. Sabi, ako si Chen Yaoyao. Tama ang kilos, tuwid ang upo. Sinasabi ninyong nagnakaw ako. Magbigay nga ng ebidensya. Sino ang nagsabing nagnakaw ka? Tama na. Anong kaguluhan to? Hindi ba dahil sa kanya, ayaw umamin ng pagkakamali? Wala kang kinalaman dyan. Kung sinasabi ninyong ako ay nagnakaw ng gamit, magbigay ng ebidensya. Ang handaan ngayong araw, paumanhin sa istorbo. Bakit mas nanaisin mong mahiya kaysa humingi ka sa akin? President Shen, nasaan si Miss Chen? Ito ang naiwang kwintas niya. Ang kwintas. Saan galing? Nakita kong suot niya lagi. Base sa pagkasira, matagal na itong gamit. Chen Yaoyao. Pala, itinago mo pa rin. Henry Buffett. Ang kahihiyan na yon. Babawiin ko ito ng higit pa. Nabaliw na ba si Kuya Yushi? Paano siya nakipag-usap kay Buffett? Ibig sabihin ba nito? Tiancheng Group. Lalaban sa pamilyang Buffett kahit malakas ang Tiancheng. Pero ang mga negosyo ng pamilyang Buffett ay laganap sa buong mundo. Hindi pa ako matatakot sa isang bagito. Sinira mo ako.
Hindi ako pwedeng bumagsak. Hindi ako pwedeng bumagsak. Hinihintay pa ako ni Starry Babe. Chen Yaoyao. Patawad. Shen Yuxin. Ayoko na kitang mahalin. Hindi ko akalain ang babaeng ito ang may pakialam sa anak sa labas na yon. Ay ganito pala kalalim magmahal. Pero anak sa labas, paano sila karapat dapat magkaroon ng pagmamahal? Umuwi ka na. Yao Yao. Chen Yao Yao. Nasaan ka? Chen Yao Yao. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Kuya Yu. Kuya Yu. Tayo muna sa bahay ni Yao Yao. Takot din sa dilim si Mami. Takot din sa kulob. Bakit hindi pa umuwi si Mami? Starry baby, huwag kang matakot. Nandito si Lolo. Lolo. Mama ko. Takot sa dilim at kulob. Huwag matakot, baby. Andito si Lolo. Kailan ba uwi si Mama? Huwag kang matakot. Sana totoo kang lolo ko. Xingchen, baby. Ako ang tunay mong lolo. Baby, kwento ka kay Lolo tungkol noong bata ka pa. Puta. Alam kong nandyan ka sa loob. Buksan mo agad ang pinto. Ipit ka sa pera, di ba? Makipaglaro ka sa akin. Mula noon, natatakot na kami ni Mommy sa tuwing may kulo, baby. Tapos, bawat gabing umuulan, pupunta si Lolo para makasama ka. Okay ba? Elnan. Yao Yao. Chen Yao Yao, buksan mo ang pinto. Huwag matakot, baby. Mabangis na tatay. Anong tawag mo sa akin? Mabangis na tatay. Sino pumayag na tawagin mo ko niya? Hindi siya basta-basta tumatawa. Ikaw ang tunay niyang ama. Anong ginagawa mo? Huwag hawakan ang anak ko. Anak mo? Anong klaseng hayop ka para magkaanak ng ganito? Ginoong Shen, nagkamali po kayo ng akala. Ang anak ko ay 5 taon na. Wala kang kinalaman dyan. Ano? Hindi ako naniniwala. Siya, si Chen Yao Yao. Paano nangyari yon? Nanganak siya ng anak ko. Totoo nga. Lumabas sa DNA test. Kayo dalawa ay mag-ama. Salamat. Kuya Yu. Totoo nga. Ang anak ko. Chen Yao Yao. Gaano karami ang di mo sinabi sa akin? Tatay, kailan po uwi si nanay? Ano? Hindi pa umuwi si nanay. Gusto mong malaman kung nasaan si Chen Yao Yao? Ikaw nga. Bitawan mo ako. Wala akong halaga sa iyo.
ang pagdukot sa akin. Walang banta kay Shen Yuxing. Hindi mo alam ang halaga mo kay Shen Yuxing. Halaga? Ang handaan ni Buffett ngayon, nakita mo rin naman, wala siyang gagawin para sa akin. Kaya naman, makipagtulungan ka sa akin. Sabay nating pabagsakin si Shen Yuxing. Pagdating ng panahon, ang Chayanshen Group, ang posisyon ng General Manager, ay sayo na. Ang kahihiyan na dulot niya, ay maaari mo nang ibalik sa kanya. Ano sa tingin mo? Wala akong kakayahan. Bitawan mo ako. CJ, marami akong oras. Hihintayin ko ang sagot mo. Bitawan mo ako. Hawakan niyo siya. Bitawan mo ako. Sakit na bipolar. Base sa clinical na sintomas, at ang ginawa ko lang sa dalagang ito, pagkuha ng sample ng dugo, natuklasan. May gamot para sa sakit na bipolar. Sangkap ng gamot. Pakalmahin mo siya. Shen Yaoyao. May kapansanan na ako simula pagkabata. May kapansanan ang puso mo. Sa totoo lang tayong dalawa, ang siyang pinakabagay na pares. Talaga namang lalo kitang nagugustuhan. Nanay. Xingchen. Huwag kang mag-alala. Siguradong si tatay, tutulungan kang mahanap si mommy. Kasunduan sa paglilipat ng mga bahagi. Nakahanda na lahat. Tingnan mo. Yun lang. Mas mabuting tingnan mo muna ito. Ito ay si Yaoyao, ang batang ito. Ang mga nangyari sa mga nakaraang taon. Batay sa iba't ibang senyales, ipinapakita. Na iniwan kanya noon, ay dahil sa hindi maiiwasan. Sakit na bipolar. Halos mamatay na. Si Song Jinshu ang doktor niya. Ayon sa nakuha ko, sinasabi ng ulat medikal na ito. Ang kanyang nais mabuhay noon ay masyadong mababa. Kung hindi siya nagdadalang tao, bebeng bituin. Hayes. Shen Yaoyao, siya ang una kong pasyente. Ang kalagayan niya ay mas malala pa sa inaakala ko. Dr. Song, hindi kumakain o umiinom ang pasyente ngayon kahit ang likidong sustansya ay nagpapakita ng reaksyong pagtatap. 30 paghahati 12 paghahati 2011 maaraw. Ang pasyente ngayon ay naglaslas sa banyera at nagpakamatay. Mabuti na lang at naagapan agad. Shen Yaoyao. Shen Yaoyao. Si Shen Yaoyao ay buntis nang ibigay ko ang balitang ito nang sabihin ko sa kanya. Sa wakas ay nagpakita siya ng reaksyon. Mamamatay ka kung magpapatuloy ka. Alam mo, may anak ka na ba? Nalaman ko ang isang nakabaon na pangalan sa puso niya. Tawagin si Shen Yuxing o si Shen Yuxing, siya ang switch sa emosyon niya. Kasalanan ko lahat. Hindi ako tao. Sapat na, hindi sapat. Huminahon ka muna. Shen Yaoyao, talaga bang ganito kakababa? Basta may bayad, okay ka lang. Para sa sarili niya lang yan. Para sa isang kontrata, wala na siyang hiya. Ang ganda na ng buhay mo ngayon. May kapangyarihan, wala kang kinatatakutan. May anak pa akong kailangang alagaan. Ginang. Paano ko siya nagagawang ganito? Ano ang karapatan ko para sa kanya? Sinaktan niya ako dahil kay Liu Pangzi. Dahil takot siyang idemanda ako. Hindi siya humingi ng tulong sa akin sa banquet hall. Dahil takot siyang makagawa ako ng kaaway. Who can? Yun palang taong bulag sa paningin at puso. Palagi. Ako pala. Who can? Gamitin ang lahat ng koneksyon.
Hanapin talaga si Chen Yaoyao. Ano man ang gusto ni Shen Guziao, ibigay mo sa kanya. CJ. Lahat ng koneksyon. Lahat ng koneksyon. Kasama ang Buffett Group. Ang aming pamilya, natakot na ba kami kan inuman? Si Shen Yoxing lang naman. Ang Tiansheng Group lang, anong gulo ang magagawa niya? Ngayon, ang pamilyang Buffett, 60% ng shares, ay hawak ni Shen Yoxing. Sa tingin mo, kaya niyang gumawa ng anong malaking gulo? Ano? Imposible yan. Si Shen Yoxing pala ay may ganito kalakas na kapangyarihan. Shen Yoxing, talagang ilang taon lang ang ginamit niya para maabot ang ganito. Maghanda na ng regalo at humingi ng paumanhin. Narinig ko si Ihai Song ay kilala sa buong mundo bilang pinaka-top na psychologist, kaya't ipinagkakatiwala ko sa'yo. Noong nagpapagamot ako, sana makaalis ang iba. Pati kayo, pwede akong magpaiwan, masisira ang gamutan. Salamat po, Ears. Bantayan niyo sila. Opo. Yaw-yaw. Yaw-yaw. Gising. Song. Bakit ka nandito? May nangyari lang. Bago ako dumating, nabalitaan kong si Shen Yuxing ay nagdeklara ng giyera sa Buffett. Anong sinabi mo? Para sa'yo. Medyo matapang siya. Yaw-yaw. Kahit ano paman, umalis muna tayo dito. Tara. Ang bilis niyo naman. Nandito ang kontrata mo. Pakawalan sila. Huwag kang magmadali. Sabi ko, pakawalan mo na sila. Narinig mo ba? Bilang negosyante, dapat naiintindihan. Minsan, kapag nagmadali ka, talo ka na. Paglampas. Nandito na ang gusto mo, nakamit mo na ang layunin mo. Sa totoo lang. Minsan, naiinggit talaga ako sa'yo. Bilang anak sa labas ng pamilyang Shen, nakuha mo pa ang mana ng pamilyang Shen. Kahit si Chen Yaoyao, nilait mo sa harap ng lahat. Ayaw pa rin makipagtulungan sa akin, Yaoyao. Paumanhin. Ano pa ang hihilingin mo? Sabihin mo na lahat. Gusto kong mamatay ka. Magagawa mo ba? Nanay. Mama, siguradong mahahanap kita. Nako, cute na bata. Babaeng masama. Talagang tulad ng nanay mo, parehong salbaha. Tingnan mo, papatulan kita. Hahaha. Masyadong malupit kung papatayin ka. Lumuhod ka dyan ng 30 minuto. Patatawarin kita. Huwag, Yuxing. Pag lumuhod ka, masisira ang mga binti mo. Lumuhod ka rito ng 30 minuto. Palalayain ko si Chen Yaoyao. Shen Guziao, sobra ka na. Kung hindi luluhod, umalis ka. Simula ngayon, si Chen Yaoyao ay akin na. Buhay man o patay. Hindi ko masisiguro. Luluhod ako. Huwag, Yuxing, ikaw. Hindi ka pwedeng lumuhod. Shen Yuxing. Huwag kang lumuhod. Hindi.
Huwag. Pigilan niyo siya at ibalik. Yaw. Pahintuin niyo sila. Pahintuin niyo sila. Pigilan niyo. Yaw. Patawad. Pakawalan niyo kami. Kung magtangka kayong saktan ako, walang makakalabas ngayon. Huwag kayong lumabis. Ikaw. Huwag. Yaw. Kalma ka muna, hindi siya sulit. Chen Yaw, kumalma ka. Kung hindi mo kami pakakawalan, papatayin kita ngayon. Magkasama tayong Magagawa mo ba, ha? Ang baliw na pumatay, di nahuli. Subukan mo kung di ka naniniwala. CJ. Hayaan mong umalis sila. Yaw. Akin na. Aalagaan mo ba siya? Mas mahalaga pa siya sa buhay ko. Bitawan mo. Ipagbili mo ang batang ito. Ipagbili mo ng malayo. Anong trip mo? Hindi ako nagbebenta ng tao. Sapat na ba? Sapat na. Sige na, mag-enjoy ka na. Halika dito, batang pasaway. Bitawan mo ako. Nahanap mo na ba ang Wala pa. Dali, hanapin mo na. Opo. Ang gwapo naman ng batang ito. Ibenta na ba talaga natin siya? Oo, ibenta. Bakit hindi ka nalang ibenta? Humanap ng lugar, itapon mo. Di ba kinuha na natin bayad niya? Hoy, alam mo ba kung sino yung babae? Tama ka dyan, mukhang hindi mabuting tao yung babae. Kinuha ang pera niya. Malinis ang konsensya natin. Itong gamit na to, gumagana pa rin pala. HMM, bata. Saan ka nakatira? Gusto kong hanapin si mommy. Anong mommy, daddy? Parang hindi Pinoy o banyaga. Baka ang nanay mo, umalis na. Hanapin natin ang nanay mo, okay? Hindi ako makapaghintay na makita kung ano ang gagawin mo. Chen Yaw. Ipapaalam ko sa iyo na ang pagsalungat sa akin ay walang magandang kahihinatnan. Tito Shen, kayong pala. Wala akong oras para magpaliwanag. Kailangan kong hanapin ang bata. Bata, ano, anak ba ni Chen Yaw? Nakita mo ba? Saan mo nakita? Wala akong nakita. Nagtataka lang ako. Bakit ninyo hinahanap ang anak ni Chen Yaw? Magiging totoo ako sa iyo. Ang batang iyon ay kay Yuxing. Ano? Baka nagkakamali ka. Paano niya magagawa? Walang pagkakamali. Buti na lang nawala ang sanggol na iyon. Tito Shen, tulungan ko kayong maghanap. Bilisan mo. Opo. Itigil na. Anong problema, bossing? Hindi ba't pupunta sa ospital? Sinchen. Daddy. Hi. Meron nga.
Ang tawag na daddy. Tenga mo'y nakabara? Ang tawag daw nila ay daddy. Daddy ano? Daddy, hi. Inaabuso mo ako, oo ba? Ikaw sa akin. Mama. 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 Maganda talaga ang kalidad. Salamat sa inyo sa pagligtas sa anak ko. Hindi. Gumagawa kami ng mabuti. Gumagawa kami ng mabiyutang gawain. Siyempre, kailangan ng kaunting bayad. Hindi mo ba sinabing walang kapalit ang paggawa ng mabuti? Walang kapalit, oo. Pero itong kapalit na ito, ay napilitan akang hingi. Hahawakan ko lang sandali. Ang mga ito talaga nga ay para sa inyo. Pero, ito bang babaeng ito ang nag-utos sa inyong ipagbili ang bata? Ha, oo. Siyang mismo. Mayabang at malandi, kitang-kitang masama. Salamat. Salamat, boss. Magsaya kayong lahat ngayon. Lahat ng gastos, sasagutin ko. 1-1. Magpapakasal ka ba talaga kay Shen Yoxi? Siguradong totoo yan. Sabi nila, pagkansela ng kasal, ay hindi talaga gusto ni Shen Yoxi. Sabi nila, si Shen Yoxi, kahit ang pamilyang Buffett, ay kailangang magbigay galang. Tayo't para kay 1-1. Huwag kang mangarap. Hindi mo ba nais ng biyaya? Kung gayon, hangad ko para sa ang malupit, walang hiya, bastos. Huwag ka sanang makahanap ng pag-ibig. Manatiling mag-isa at walang masasandalan. Nababaliw ka na ba, Jen Yao Yao? Halimaw nga. Ang mga salitang iyan ay para sa iyo. Gwardya. Nasaan ang gwardya? Patay na ba ang lahat ng gwardya? Pakikuha nga, alisin itong balon na babae. Shen Yao Yao, paano mo nagawang manakit? Tama. Sa tingin ko'y baliw ka na talaga. Hindi kaya, naiwan ka na ni Shen Yoxi upang ipagbuntunan kay Wanwan para ilabas ang galit mo. Bakit kita tinamaan? Ikaw na ang magsabi. Paano ko malalaman? Gusto mong ibenta ang anak ko. Ibenta na lang yan, isa lang itong bastardo. Ang anak mo ay biro lang. Tinulungan ka ni Wanwan na mawala yan, nakakaispo pa. Tama ka, di ba? Ikaw, buntis na hindi kasal, nakaanak ng bastardo, may mukha ka pa, mag-inarte rito. Huwag mong isipin, dati kayo ni Shen Yoxi, may relasyon kayo. Makaapak sa amin. Ikaw, mula sa pamilyang wasak, pulubi. Kakalkailan ka, hindi na natin kailangan, gawin mismo. Bago natin siya hawakan, pahintulutan mo muna ako. Masiyahan muna. Dahil nga, kilalang socialite ang Romcheng. Ang pakiramdam na yan. Siguradong masarap, di ba? Nagtatangkang gumawa ng gulo sa pamilyang Tangko. Dapat handa ka na sa kamatayan. Nawalan ka ng sandigan sa anak. Ano ang aipanlalaban mo sa akin? Sino ang maglalakas loob sa aming batang ginang? Ito si Katie Wala Shen ng pamilyang Shen. Hindi ka nagkakamali, ano? Huwag ka nang magalit, Katie Wala Shen. Ang mga gimmick ni Chen Yao Yao, hindi ko pa yan pinapansin. Si Katie Wala Shen ay nandito para kay Wanwan natin, para ipagtanggol, di ba? Kung gayon, inamin ng pamilyang Shen, ang pagiging batang ginang ni Wanwan. Congratulations, Wanwan, natupad ang iyong hiling. Pero, hindi tulad ng ilang tao, nais makipag-ugnayan sa mayayaman. Ngayon naman, nawala na ang huli mong sandalan. Tingnan natin, anong aipanlalaban mo sa amin? Mabilis, pabarin mo ang damit mo para masubukan ni Kuya ang sarap. Kuya, mamaya, ipagmamakaawa ko para sa'yo. Paano kayo nakakasiguro na ang batang ginang na binanggit ni Katiwala Shen ay si Tangwan? Ano?
Baka naman, ikaw ang batang ginang ng pamilyang Shen. Ako naman talaga. Kayo. Huwag kang mag-alala, Shen. Gusto kong makita ang magandang pangarap ni Chen Yaoyao. Hanggang kailan magtatagal? Alam mo na. Sino ba ang hindi nakakaalam? Dati, ikaw ay iniwan mo si Ji Shen dahil mahirap siya. Ang bagay na ito, alam ng lahat sa school natin. Akala mo ba na handa pa si Ji Shen na pakasal sa iyo? Talaga naman, sobrang kampante niya. Si Ji Shen, hindi lang siya ordinaryong lalaki. Akala niya, sa kaunti niyang galing, kaya na niya si Ji Shen. Huwag para sa isang basura, sayangin ang oras. Bakit ka pa nakatunganga? Kumilos na. Tigil. Shen, ayos lang, Kuya Yoxi. Kung sakaling may magalit, ako ang bahala. Sinabi kong tumigil kayo. Ang ating bagong may bahay sa pamilyang Shen ay si Miss Yao Yao. Ano? Imposible. Ano? Si Chen Yaoyao ba ay magpapakasal na talaga sa pamilyang Shen? Tagapamahala Shen, hindi ko pa naririnig na madam ng pamilyang Shen, lalo na itong hamak. Paano siya karapat-dapat sa Shen? Naintindihan ko na. Hindi kaya ikaw ang tumanggap ng pera ni Chen Yaoyao para magkunwaring nandito. Chen Yaoyao, talagang walang pinipili ka. Ngunit ang mga pakulo ay hindi namin gusto. Oo nga. Bumili ka ng tagapamahala, tapos dito ka, nagyayabang. Tagapamahala Shen. Huwag ka namang para lang sa kaunting pakinabang, sirain ang kinabukasan mo. Oo nga, hintayin mong sabihin ni Wanwan kay Manager Shen, siguradong mapapahamak ka. Talagang walang modo. Huwag mong asahan sila. Huwag po kayong mag-alala. Ngayon, sisiguraduhin kong sila ay makakasagot sa'yo. Gawin mo. Nakpin ninyo silang lahat. Tignan ko kung sino ang maglalakas loob. Tay, dumating ka rin. Kung di ka dumating, inapin na ako rito. Tagapamahala Shen. Matandang Shen. Kami ng tatay mo ay magkaibigang matalik. Dala mo sila dito para gumawa ng gulo. Baka hindi ito angkop. Sumusunod lang sa utos. Tay, ang tagapamahala Shen ay nalinlang nitong si Chen Yaoyao. Kung may pakikitunguhan, siyang dapat. Chen Yao Yao. At ang iyong ama, si Chen Jinbian ay tunay na kamukha. Ako ang anak ng aking ama, kaya natural na kamukha ko siya. Pero hindi ko alam kung si Tangwan ay nagmana sa iyo, kaya siya ay sobrang bobo. Buisit ka. Chen Yao Yao. Alam ko na ang dahilan kung bakit. Ang pamilya Shen ay naglabas nga ng balita na malapit ka nang ikasal kay Shen Yu. Ano? Totoo pala ang sinabi ni Chen Yaoyao. Pero, si Shen Hongziman may respeto sa akin. Ganito na lang. Ako ang bahala. Mag-sorry ka kay Wanwan. Tapos na ang usapan ngayon. Tay, paano mo basta siya palampasin? Ako. Paano natin basta palalampasin? Ang nagkamali ay dapat magskaya. Ang dapat ay si Tangwan. Bakit ako magsusorry? Chen Yaoyao, nabaliw ka na ba? Nakalaban mo pa si Boss Tang. Binibigyan ka ni Boss Tang ng lusot, ayaw mo pang bumaba. Chen Yao Yao. Sigurado ka bang si Wanwan ang magsasorry sa'yo? Hindi lang basta magsusorry, kundi pati legal na pananagutan. Tama na. Hindi ka pa nga kasal sa pamilyang Shen, at ang yabang mo na. Maniniwala ka ba? Ipapaalis kita sa kanila. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Ginoo. Yao, patawad, nahuli ako. Singshan baby, tulog ka na ba? Naksleep na siya. Pero, unang beses ko maging tatay, medyo nahihirapan ako. Yung bastardo na yun, nahanap pa pala. Tito Tang, sa mga usapin ng pamilya ko, kailan ka pa nagkaroon ng karapatang makialam? Yu Xing. Ang tatay mo at ako ay, Sabi ng aking ama. Mula noong inagaw ng anak mo ang kanyang apo at ibinenta sa human trafficker. Ang utang na loob niya sa pamilyang Tang ay tapos na. Tito Tang, dahil sa ating pagkakaibigan ng maraming taon, hayaan mo nang sumuko si Tangwan. Ayoko, hindi pwede. Tay, tulungan mo ako. Tay, hindi ko kaya.
Nandito na si Buffett at ang kanyang asawa. Mabilis, papasukin sila. Huwag kang mag-alala. Ang tatay ko, hindi niya hahayaan. Ikaw ay kunin nila. Hayaan na lang. Hindi pwedeng hayaan. Ang insulto ni Arya sa'yo. Ngayon, isasabay na lahat. Wala kang lagnat. Nababaliw ka na ba? Ako ang hawak mo, pinakamalaking hari. Mang Buffett po, tamang-tama po kayo. May nanggugulo rito, ayaw magpaturo. Sino ang magwawala sa tang? Ako ang bahala sa'yo. Ginang Buffett, pakiusap, ipaglaban niyo ako. Siya yung kabit na umagaw noon. Nandito na naman siya para awayin tayo. Ibig mong sabihin, nandito rin si Miss Chen Yaoyao. Oo, siya nga, hindi pa sapat ang saway nyo. Mas naging mayabang siya. Tama na. Tama na. Chen Yaoyao. Laging pinagpapala ng langit. Sir Tang, si Mr. Shen Yoxing ba ay nandito rin? Sila ang nanggugulo rito. Ngayong nandito na kayo, siguradong hindi na sila magpapatuloy pa. Itong si Shen Yoxing, nakita si Mr. Buffett ay hindi man lang lumapit para batiin. Ganito ba, tinuruan ng pamilya Shen? Chen Yaoyao, ngayon, si Mrs. Buffett na ang magturo ng leksyon sa'yo. Magandang tanong. Hindi ko alam kung si Emmer Buffett at Emre Arya ay may sasabihin. Bastos. Matapang kayo. Si Ji-Shen, kasalanan ng asawa ko noon. Humihingi ako ng tawad sa iyo dito. Ji-Shen, paumanhin po. Dati, nakinig lang ako sa babaeng tagatang may gawa, kaya ko inaway si Binibining Chen. Ji-Shen, sana po mapatawad niyo ako. Anong ginagawa mo? G. Buffett, parang nagmamakaawa kay Ji-Shen. Hindi ako nananaginip, di ba? G. Buffett, po. Tumahimik ka. Ang makagalit kay Ji-Shen ay katumbas ng paglapastangan sa buong angka ng Buffett. Hindi ako ang dapat niyong hinga, kundi ang aking asawa. Paano mo nagawa yun? Sabi ko na, ako ang hawak pinakamalaking baraha. Binibining Chen ay hindi paumanhin, Ginang Shen. Ginang Shen, paumanhin. Kapag ang tao ay nagmamayabang sa kapangyarihan at basta na lang mang-api ng iba, walang kaibahan sa hayop ang taong iyan. Hindi ko malilimutan ang kahihiyang dulot kaya't hindi kita mapapatawad. Binibining Chen. Narinig mo ba? Binibining Chen, talagang alam mong nagkamali ka. Binibining Chen, alam kong Chen ka. Matagal ko nang kilala ang iyong ama. At alam ko pa, ang dahilan ng pagkalugi ng Chen. Sabihin, May sapat akong ebidensya rito. Na nagpapatunay na nalugi kayo ay gawa ng pamilyang Tang. Maging ang pagkamatay ng iyong magulang ay may kinalaman din sa kanila. anong sinasabi mo? Nagsisinungaling ka. Ang usaping ito ng Chen, hindi ito gawa ng Tang namin. Papapatayin kita. Ikaw ang may gawa. Yaw-yaw. Ang pamilyang Tang dahil sa pagdududa sa ilegal na pangangalap ng pond, ilegal na kompetisyon, nasamsam ang lahat ng ari-arian. Tang Yuan's Hong at ang kanyang anak na si Tang Wan, duda sa krimen ng pagpatay, ay inaresto. Ikaw simula ngayon. Hindi mo na kailangang uminom. Salamat sa iyo, Song Jinch. Binabati kita. Pagkatapos ng lahat, bumalik ka rin sa kanya. Naway maging maligaya ka. At naway, makahanap ka ng tunay na pag-ibig. Mommy. Yaw-yaw. Uwi na tayo.
Yao Yao. Sa lahat ng tao, palagi kang nasa puso ko.